Mobile Legends, para lalong maging smooth at walang lag ang ating paglalaro. Punta lang tayo sa settings. Ito tayo mag-uumpisa sa basic. At ang una nga dito ay itong outline. Off lang natin itong outline, dahil hindi naman natin ito kailangan. Dahil ito lang naman ang pagkakaiba, kapag naka-on ang outline. Kung mapapansin nyo, meron siyang itim sa kanyang buong katawan, kapag naka-on. At dito naman tayo sa pangalawa. At itong camera height, ay dapat naka-high siya, para malawak ang mapa na ating makikita. Dahil ito ang pagkakaiba, kapag naka-low ang camera height. Kaya kung mapapansin nyo, na naka-zoom, kapag naka-low ang camera. Pero kapag naka-height ito, ay naka-zoom out, at mas malawak ang mapa na iyong makikita. At dito naman tayo sa screen shake, mas gagawin nitong animation ang galaw ng inyong hero. Pero hindi ito compatible sa lahat, kaya pwede mo itong i-on or off, depende sa iyong hero. Kapag naka-on ito, ganitong animation ang kanyang gagawin. Kung makikita nyo, na lumindol ang paligid. Pero kapag naka-off ito, ay walang lindol at normal lang ang paligid. At dito naman tayo sa HD mode, depende ito sa cellphone. Kung high quality ang gamit mo, mas okay kung naka-HD, para mas maganda ang graphics ng iyong makikita. Pero kapag hindi naman ganun kaganda ang ating cellphone, ay mas okay na naka-off ito. Para maiwasan natin ang madalas na paglalog. At dito naman tayo sa merge text. Ay off lang din natin ito, dahil hindi naman natin kailangan na makita yung damage sa ating kalaban, para iwas din yan sa log. At dito naman sa shadow, off lang din natin ito. Ganito lang naman siya kapag may shadow, which is hindi naman makakatulong, para iwas na din sa log. At dito naman sa Crips HP, ay dapat naka-on, para makita natin ang buhay ng Crips. Mahalaga ito, lalo na sa pag-contest sa Lord, para alam natin kung kailan natin gagamitin yung ating retry, lalo na kung core user tayo. At dito naman tayo sa text damage, off lang natin, dahil hindi naman kailangan ito. Ganito ang lalabas sa Crips kapag naka-on ang damage text, which is hindi naman natin kailangan. At dito naman tayo sa colorblind filter, ay turn off lang din natin ito. Dahil kulay lang naman ang babaguhin nito, kaya para makaiwas sa lag. At dito naman tayo, sa high frame rate. Dito po ay depende po yan sa ating cellphone, kaya kayo po ang bahala kung anong kaya ng inyong cellphone. At dito naman po sa graphics, ay mas okay kung smooth. Para maiwasan po ang madalas na paglalog, lalo na kapag nasa kalagitnaan ka na naglaban. Pero kapag mas maganda ang inyong cellphone, ay pwede ninyong ilagay sa high or ultra. At natapos na nga tayo dito sa basic, kaya dito na tayo sa controls. At dito naman tayo sa target method. Dito ay itong advance lang ang ating pipiliin, dahil dito ay pwede kang mamili, kung anong gusto mong unahin, hero ba or Crips. At ang kagandahan dito, ay pwede kang mag-tower lock, para mabilis matapos ang laro. Dito naman tayo sa targeting priority. At piliin natin itong lowest HP. Para kahit nasa harapan mo ang tank, ay hindi makaka-free hit sa'yo ang kanilang MM. Dahil kapag closest target, ay ganito ang mangyayari. Kapag nasa harapan mo yung tank ng kalaban, ay uunahin targetin ng hero mo. At makaka-free hit sa'yo ang MM nila, at mauuna kang mamatay, pero hindi mo mapapatay yung tank na malapit sa'yo. At dito na tayo sa advanced control move. At ang una nga dito ay itong hero lock move. Importante po ito, para malaman natin kung sinong hero ang gusto natin ma-lockdown. At itong accurate indicator, ay turn off lang po natin ito, dahil hindi po ito pwede sa lahat ng hero. At itong aiming fanning, ay turn on natin ito. At dito makikita nyo, lumawak yung mapa natin, kapag naka-on ito. Pero kapag naka-turn off ito, dito ay lumiit na yung mapa natin.
Dahil mas malaking tulong ito, lalo na kung ang gamit mo ay Selena, Ranko, Kufra, at sa iba pang mga hero. At malaking tulong din ito sa mga mage, na naka-flame shot. At parehas na naka-turn on, itong assisted aiming mode. At dito naman sa mobbing pursuit, ay naka-turn off, para hindi nababaliw ang iyong hero, kung aatake ba ito o hindi. At dito naman sa close pursuit, ay dapat naka-turn on ito, para kung sakaling nagpa-farm ka, at may kalaban na lumabas, ay yung kalaban ang tatargetin ng iyong hero, hindi yung jungle. At dito naman sa joystick dead zone, ay turn off lang po natin yan, para makontrol natin ng maayos ang ating hero. At ganun din sa active creeps filter, turn off lang din po natin yan. At dito